Karamihan sa mga lalaki ay sobrang sinusubukan na makakuha ng atensyon. Sila ay nagsasalita ng masyadong malakas. Sila ay nagbibihis upang mag-impress. Sila ay humahabol. Sila ay nagpapaliwanag. Ngunit ang totoo, ang pinakamagnetic na mga lalaki sa publiko, ang mga nagpapalingon sa mga babae, nagpapalapit at nag-iisip kung sino sila, ay hindi nagsasalita ng marami. Hindi sila humihingi ng atensyon. Sila ay nag-aakit nito sa pamamagitan ng presensya. Ang video na ito ay hindi tungkol sa laro. Ito ay tungkol sa mastery ng presensya sa publiko. Tungkol sa pag-unawa sa mga micro-behaviors na nararamdaman ng mga babae ngunit hindi maipaliwanag. At kapag natutunan mo kung paano kontrolin ang mga behaviors na ito, hindi ka lamang mapapansin, ikaw ay maaalala. At lahat ito ay nagsisimula sa isang bagay na maaari mong gawin ngayon nang hindi nagsasalita ng isang salita. Isipin na nakatayo ka sa isang silid. Hindi ka ang pinakamalakas. Hindi ka ang pinakamataas. Hindi ka nagbibihis upang mag-flex. Ngunit ang isang babae sa kabilang dulo ng silid ay patuloy na tumitingin sa iyo. Hindi dahil nagpapakita ka, kundi dahil ang iyong enerhiya ay nagpapahiwatig sa kanya ng pagka-curious. Yan ang kapangyarihan ng controlled public tension. Kung nais mong lumikha ng atraksyon kahit saan, mula sa mga airport hanggang sa mga coffee shop, elevator hanggang sa mga bookstore, nang hindi nagsasalita muna, ito ang simula mo. Ang 6 na behaviors na ito ay batay sa Stoic psychology, ang mga silent signals ng mga lalaking nangunguna mula sa loob palabas. Masterin mo sila at hindi ka na kailanman hahabol ng atensyon muli. Number 1, soft smirks, no smiles. Paano ang micro-expressions ay nagpapahayag ng dominance. Ang ngiti ay madalas na tool ng submission, isipin mo. Karamihan sa mga tao ay ngumingiti kapag nais nilang tanggapin, magustuhan o aprubahan. Ito ay subconscious na paraan ng pagsasabi, hindi ako banta. Ang pakiusap, magustuhan mo ako. At sa social dynamics, lalo na pagdating sa masculine energy, ang paghahanap ng approval ay ang pinakamabilis na paraan upang mawala ang presensya. Iyan ang dahilan kung bakit ang makapangyarihang mga lalaki ay hindi ngumingiti tulad ng iba. Sila ay ngumingisi. Ang pagkakaiba ay lahat. Ang ngisi ay hindi isang malaking ngiti. Hindi ito nervous twitch. Hindi ito social cue na naghahanap ng tugon. Ang idangisit ay controlled. Ito ay subtle. Ito ay tahimik. At ito ay nagmumula sa isang lalaking hindi nagpe-perform para sa kahit sino dahil hindi niya kailangan. Hatiin natin kung bakit ito mahalaga sa publiko. Kapag ang isang babae ay tumitingin sa iyo kahit isang segundo, siya ay nagbabasa ng daan-daang maliit na signals sa iyong mukha. Tensyon sa panga, galaw sa paligid ng mga mata, ang paraan ng paglipat ng iyong mga labi, ang iyong blink rate, ang tightness sa iyong mga pisngi. Yung mga micro-expressions na ito ay nagsasabi sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman, kahit hindi niya alam ito. Karamihan sa mga lalaki kapag sila ay tinitingnan ay gumagawa ng isa sa 2 bagay. Sila ay ngumingiti ng masyadong malaki na sinusubukang magmukhang friendly at lumalabas na submissive o overeager. Sila ay nagiging nervous at nag-freeze at lumalabas na unsure o insecure. Ngunit ang lalaking tumitingin pabalik na kalmado pa rin na may maliit na ngisi sa sulok ng kanyang bibig, siya ay nagiging unforgettable dahil ang ngisi ay nagpapahayag ng 4 na makapangyarihang mensahe. Nakikita kita, ngunit hindi ko kailangang mag-impress sa iyo. Alam ko ang sandali at ako ang may kontrol dito. Maaari mong obserbahan ako, ngunit hindi ako nagre-react sa iyo. Mayroong higit pa na nangyayari sa aking isip kaysa sa iyong malalaman kailanman. At lahat ito ay nangyayari sa isang ekspresyon sa loob ng wala pang isang segundo. Pag-usapan natin ang psychology sa likod ng ngisi. Ang nangisi ay nag-activate ng ibang bahagi ng iyong nervous system kaysa sa ngiti. Ang full smile ay nag-engage ng higit pang facial muscles na nagpapahiwatig ng vulnerability, openness, friendliness. Ang gisi sa kabilang banda ay halos hindi nag-activate ng cheek muscles. Ito ay mas tight, mas cool at rooted sa detachment. Ang ganitong uri ng expression ay nakikita ng utak bilang non-submissive confidence.
Kapag ang isang babae ay nakakakita ng isang lalaking ngumingisi ng walang neediness, siya ay nakakaranas ng tahimik na disruption sa kanyang normal na pattern. Ang kanyang utak ay nagsisimulang magtrabaho. Ano ang ibig sabihin niyan? Bakit siya nagmumukhang ganyan? Siya ba ay confident o dangerous? Bakit hindi siya ngumingiti tulad ng ibang guys? At ang sagot ay mystery. Ang ngisi ay nagtitrigger ng mystery, hindi clarity. At ang mystery na iyan ay nagiging seed ng sexual tension. Ngayon, pag-usapan natin ang execution. Paano mo i-train ang iyong sarili ng ngumisi nang hindi nagbumukhang fake o forced? Simulan sa pamamagitan ng pagsasanay ng silence. Huwag subukang mag-react sa mga tao ng mabilis. Hayaan silang magsalita. Hayaan silang tumingin. Hayaan silang gumalaw. At sa halip na i-mirror o ngumiti upang tumugma sa kanilang mood, panatilihin lamang ang iyong expression. Pagkatapos lamang kapag ito ay angkop, hayaan ang sulok ng iyong bibig na tumaas ng bahagya. Hindi parehong sulok, isa lamang. Hayaan ang iyong mga mata na manatiling steady. Huwag mag-blink ng masyadong mabilis. Huwag ilipat ang iyong ulo. Hayaan ang ngisi na mabuhay sa 1 hanggang 2 segundo. Pagkatapos ay ibaba ito. Ito ay makapangyarihan dahil ito ay nagpapakita ng control. Karamihan sa mga tao ay hindi makakapag-hold ng micro-expression nang hindi nag-fidget. Ngunit kapag ginawa mo, ipinapakita mo ang emotional discipline at ang discipline ay dominance. Maaari mong gawin ito sa mga pag-uusap rin. Kapag ang isang tao ay nagsasabi ng joke, huwag tumawa ka agad. Ngumisi. Pagkatapos sabihin, that's funny. Kapag ang isang babae ay nag-compliment sa iyo, huwag ngumiti. Ngumisi ng bahagya. Sabihin, hayaan siyang mag-isip. Kapag napansin mo na may nanonood sa iyo, huwag tumingin palayo. Huwag siyang titigan pababa. Tumingin pabalik. Pause. Pagkatapos ngumisi at ipagpatuloy, ito ay ang gap sa pagitan ng awareness at reaction na lumilikha ng pool dahil ngayon ng mga tao ay naghuhula kung ano ang iniisip mo. At sa paghuhula na iyan, binibigyan kanila ng higit na atensyon kaysa sa kanilang binibigyan sa iba. Number 2, strategic eye contact sa publiko. Ang iyong mga mata ay ang pinakamakapangyarihang sandata na dala mo sa publiko. Higit pa sa iyong boses, higit pa sa iyong lakad, higit pa sa iyong style, dahil ang eye contact ay ang tanging anyo ng komunikasyon na direktang pumuputol sa mga salita. Ito ay lumalampas sa logic at nagtitrigger ng emotion kaagad. Ngunit narito ang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ito ay hindi tungkol sa pagtitig. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginagamit ang iyong gaze upang manguna sa enerhiya sa silid. At iyan ang naghihiwalay sa presensya mula sa performance. Ang lalaking alam kung paano mag-hold ng eye contact ng kalmado na may depth, hindi aggression, ay hindi lamang nagiging memorable. Siya ay nagiging magnetic. Hatiin natin ito. Kapag pumasok ka sa isang space, isang silid, isang cafe, isang gym, ang unang bagay na subconsciously na sinusundan ng mga tao ay kung sino ang tumitingin sa paligid at kung sino ang tinitingnan. Ang mga lalaking patuloy na nag-scan sa silid ay nakikita bilang sinusubukang maging aware. Sila ay naghahanap ng cues, nagkalkula ng reactions, sinusubukang malaman kung saan tatayo o ano ang gagawin. Ngunit ang lalaking pumasok, nagsettle at hinahayaan ang kanyang mga mata na magpahinga ng dahan-dahan at deliberately sa environment. Siya ang nagkokontrol ng rhythm ng space. Ito ang kailangan mong isanay kapag pumasok ka sa isang silid. Huwag mag-dart ng iyong mga mata. Hayaan ang iyong ulo na manatiling still. Tumingin pasulong. Pumili ng isang bagay na i-focus. Pagkatapos dahan-dahang ilipat ang iyong gaze na parang nag-oobserba ka hindi humahabol. Ang pace na ito ay mahalaga. Bakit? Dahil ang mga babae ay hindi lamang napapansin kung saan ka tumitingin, nararamdaman nila kung paano ka tumitingin. Ang mabilis na galaw ng mata ay nagpapahiwatig ng anxiety o hyper-alertness. Ang mabagal, kalmadong galaw ng mata ay nagpapahiwatig ng kontrol at presensya. Dalhin natin ito ng mas malalim. Kapag gumawa ka ng eye contact sa isang babae sa publiko, kahit intentional o accidental, ang iyong response ay nagde-define ng buong sandali.
May 3 karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga lalaki dito. Tumitingin palayo ng masyadong mabilis na nagpapahiwatig ng insecurity. Tititig ng masyadong matagal na lumilikha ng discomfort. Ngumingiti ka agad na nagpapahina ng iyong enerhiya ng masyadong maaga. Ang tamang approach, gumawa ng eye contact, pause. Hold ito ng sapat na haba upang mag-register ng depth. Pagkatapos tumingin palayo ng dahan-dahan, hindi sharply at huwag kailanman ibaba ang iyong baba. Lagi mong panatilihin ang iyong ulo na level o bahagyang nakataas. Ito ay nagpapahayag ng isang bagay. Nakikita kita. Hindi ako natatakot na makita, ngunit hindi ako dito para sa iyo. Ang mensaheng iyan ay bihira at nakaka-intoxicate. Ito ay nagpapahiwatig na ang iyong enerhiya ay hindi hinahabol ng kanya. Sa halip, ito ay simpleng napapansin ng kanya at yan sa balansin na yan ay tension. Ngayon, pag-usapan natin ang intent. Huwag gamitin ang eye contact upang manghuli. Gamitin ito upang mag-anchor. Ang iyong goal ay hindi maghanap ng reactions. Ang iyong goal ay mag-project ng feeling na ikaw ay centered na. At sino mang makatagpo ng iyong gaze ay pumapasok sa iyong mundo. Ibig sabihin, ang iyong eye contact ay dapat sabihin, present ako. Still ako. Nag-oobserba ako, hindi nagpe-perform. Interesting ka, ngunit hindi pa ako impressed. Ang ganitong uri ng gaze ay tumatama ng iba. Hindi ito aggressive. Hindi ito needy. Hindi ito soft. Ito ay grounded. Ngayon, tugunan natin ang tanong na tinatanong ng bawat lalaki. Gaano katagal dapat kong i-hold ang eye contact? Ang totoong sagot, sapat na haba para maramdaman niya ito, ngunit maikli na sapat na ikaw ang nag-e-end nito. Kung siya ay tumitingin mula sa kabilang dulo ng silid, tumingin pabalik, hold para sa 1-5 hanggang 2 segundo. Pagkatapos dahan-dahang ilipat ang iyong mga mata sa iba. Hindi mabilis, hindi nervously. Hayaan siyang maramdaman na nag-register ka ng kanyang enerhiya at pinili na manatiling unmoved. Yan ang frame na kailangan mong hold. Awareness ng walang attachment. Hatiin natin ito sa steps para sa daily practice. Isanay ang stillness bago pumasok sa public places. Huminga, pabagalin ang iyong heart rate. Hayaan ang iyong mga mata na mag-scan ng may intention, hindi impulse. Hold bawat visual target para sa 2 hanggang 3 segundo. Kapag gumawa ka ng eye contact, control ang iyong expression. Panatilihin ang iyong mukha na kalmado. Ngumisi kung kailangan, huwag ngumiti. Exit ang eye contact ng dahan-dahan. Walang sudden drops. Panatilihin ang iyong liig at panga na relaxed. Panatilihin ang kalmadong blink rate. Huwag mag-blink ng mabilis. Ito ay nagpapahiwatig ng nervous energy. Huwag habulin ng reactions. Kahit siya ay tumingin palayo o hold, manatili kang centered. Ito ay nagbubuild ng emotional gravity. Kapag ang mga babae ay nararamdaman ang ganitong uri ng presensya sa publiko, eye contact na confident, non-verbal at tension-rich, ang kanilang isip ay gumagawa ng isang bagay na hindi na-access ng karamihan sa mga lalaki. Dahil nagsisimulan magbubuild ng story tungkol sa iyo. Sino siya? Bakit siya nararamdaman ng ganyan? Ano ang kanyang story? Bakit siya nararamdaman na iba sa bawat ibang guy na tumingin sa akin ngayon? At ang story na yan, kahit hindi sinasabi, ay nagpapagawang ka na memorable. Ito ay lumilikha ng emotional residue. At sa maraming kaso, ito ay nagiging dahilan upang makahanap siya ng reason upang maging malapit sa iyo muli. Iyan ang pull, hindi performance, hindi pick-up, simpleng eye contact na ginamit ng may rhythm, restraint, at raw presence. Number 3, hinahayaan ng mga babae na lumapit sa iyo sa publiko. Karamihan sa mga lalaki ay wired upang mag-initiate, humabol at mag-close. Ito ay nasa kanilang pagpapalaki. Itinuturo ng lipunan sa mga lalaki na laging maging ang pursuer, gumawa ng unang move, kumuha ng shot, maging lalaki at humabol sa kanya. Ngunit habang ang initiation ay may lugar nito, ang paghahabol ay hindi katumbas ng atraksyon. Dahil ang pinakamataas na value ng mga lalaki ay nauunawaan ang isang bagay na hindi nauunawaan ng karamihan sa publiko. Ang lalaking makapaghintay ay nananalo. Ang pagpapahintulot sa mga babae na lumapit sa iyo ay hindi kahinaan. Hindi ito takot, hindi ito passivity. Ito ay demonstration ng power. Power sa restraint.
Power sa stillness. Power sa pagiging emotional center of gravity habang ang mundo ay umiikot sa paligid mo. Hatiin natin ito. Nakaupo ka sa isang cafe. Hindi ka nakayuko sa iyong phone. Hindi ka tumitingin sa paligid ng nervously. Hindi ka nag-fidget o nag-check kung sino ang tumitingin. Ikaw ay kalmado, still present, marahil umiinom ng kape, marahil nagbabasa ng isang bagay. Walang flashy, simpleng composed. Pumasok ang isang babae, hindi mo siya hinahabol sa iyong mga mata. Hindi mo sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Simpleng umiiral ka ng may full presence. Ngunit narito ang talagang nangyayari. Ang iyong enerhiya ay gumagawa ng trabaho. Kapag ang isang lalaki ay grounded, still, at indifferent sa validation, nararamdaman ito ng mga babae. Hindi ito lumalabas bilang flash. Lumalabas ito bilang emotional contrast. Sa mundo ng mga guys na sinusubukang mag-impress, ang isang lalaking hindi nagmamalasakit ay nagiging ang pinaka-interesting dahil ang attention-seeking men ay predictable. Ngunit ang kalmadong lalaki, siya ay unpredictable at ang unpredictability ay nagbubunga ng curiosity. Gawin nating practical ito. Kung nais mong lumapit sa iyo ang mga babae, kahit physical or energetically, kailangan mong magbubuild ng magnetism sa pamamagitan ng tatlong bagay. Stillness, focus, self-containment. Stillness. Karamihan sa mga tao ay nagre-radiate ng nervous energy. Tapping feet, biting lips, adjusting clothes, constant movements na nagpapahiwatig ng uncertainty. Ngunit kapag nanatili kang still, controlled sa iyong gestures, relaxed sa iyong breathing, nagpapadala ka ng subconscious na mensahe. Hindi ako dito upang piliin. Full na ako. Ang stillness na yan ay nagiging invitation, hindi request. Isang pull, hindi push, focus. Huwag subukang magmukhang available, magmukhang engaged. Kahit nagbabasa ka, nagtatrabaho, nag-oobserba sa mundo, ang iyong focus ay dapat manatiling intact. Dahil ang mga babae ay nararamdaman na safest na lumapit sa mga lalaking grounded sa isang bagay na mas malalim kaysa sa approval. Ang focus ay hindi tungkol sa pag-ignore sa kanya. Ito ay tungkol sa hindi kailangan ng kanyang gaze upang maramdaman na important. Kapag naramdaman niya na hindi mo kailangan ang kanyang atensyon, iyan ang oras na ibinibigay niya ito sa iyo. Self-containment. Ito ang master trait. Ibig sabihin, hindi ka nagbo-broadcast ng neediness. Hindi ka umaasa na may magsasalita sa iyo. Hindi ka naghihintay na piliin. Full ka sa iyong sarili. Ang iyong body language, facial expressions at internal state ay lahat nagpapahayag. Dito ako para sa akin. Kung papasok ka sa enerhiyang ito, ikaw ay lucky, ngunit hindi ko ito hinahabol. Pag-usapan natin ang signal responses. Kapag ang isang babae ay naakit sa iyong enerhiya sa publiko, siya ay bihirang lumakad at sabihin, "Hi." Ginagawa niya ang hindi napapansin ng karamihan. Pinoposisyon niya ang kanyang sarili sa loob ng iyong visual space. Siya ay nagli-lingering. Siya ay nagdi-drop ng subtle indicators, glances, movements, body shifts. Siya ay naghahanap ng reasons upang maging malapit. Siya ay nagsasalita sa isang tao na malapit sa iyo, umaasa na ikaw ay mag-engage. Ngunit hindi siya nangunguna. Siya ay nagbubukas ng pinto. At nasa iyo upang alinman ay pumasok o panatilihin ang iyong frame. Minsan ay itetest niya. Siya ay maaaring magbigay sa iyo ng inviting look, ngumiti ng maikli o kahit mag-fake ng indifference. Huwag habulin ang enerhiyang yan. Huwag over-respond. Simpleng notice at manatiling centered. Dahil ang sandali na ikaw ay nag-lean sa kanyang emotionally bago niya ito nakuha, ang polarity ay nasisira. Ikaw ay nagiging isa pang lalaki na nag-e-excite sa atensyon. Ngunit kapag hinawakan mo ang iyong ground, ipinapakita mo sa kanya na ikaw ang experience, na siya ay pumapasok sa iyong sandali, hindi ang kabilang banda. Iyan ay nagpapalit ng buong social dynamic. Gawin nating tactical. Kung nais mong mastery ng art ng pagpapahintulot sa mga babae na lumapit sa iyo sa publiko, pabagalin ang iyong enerhiya bago pumasok sa anumang space, huminga. Ibaba ang iyong mga balikat. Ground ang iyong sarili. Labag sa urge na maghanap ng reactions. Focus sa kung ano ang iyong ginagawa. Maging present, huwag mag-perform. Kapag nakuha mo ang atensyon, obserbahan.
Huwag habulin. Kilalanin ang kanyang gaze. Hold ito, bitawan ito. Huwag i-follow up ng ngiti o move. Hayaan siyang gawin ng 51% ng opening. Kung siya ay naakit, siya ay magsisignal nito. Trust ang iyong silence na gawin ng trabaho. At tandaan ito, ang lalaking humahabol sa publiko ay nagmumukhang tulad ng bawat ibang lalaki. Ngunit ang lalaking nag-aakit ng may kalmadong stillness at sovereign energy ay nagiging unforgettable. Number 4, kalmadong reaction sa atensyon. Ang non-reactivity ay lumilikha ng mystery. Ang atensyon ay isang drug. Karamihan sa mga lalaki ay addicted dito. Hindi nila napapansin, ngunit makikita mo ito sa kanilang micro-responses. Ang sudden shift kapag ang isang babae ay tumitingin sa kanila, ang forced laugh kapag may nanonood, ang immediate smile kapag na-acknowledge. Ang mga reactions na ito ay nagpapakita ng isang bagay na mas malalim, isang need na makita, magustuhan, piliin. Ngunit ang mga lalaking pinakamagnetic sa publiko, sila ay nagre-react ng iba o sa halip ay hindi sila nagre-react kahit ano. Sila ay nananatiling kalmado. Sila ay nananatiling still. Sila ay hinahawakan ng kanilang enerhiya na parang ito ay precious at hindi nila ginagastos ito sa kahit sino, lalo na hindi ng libre. Ang kalmadong reaction o non-reaction na ito ay gumagawa ng isang bagay na hindi kailanman kayang i-replicate ng charm o pick-up line. Ito ay lumilikha ng mystery. I-unpack natin ito. Isipin na ang isang babae ay napansin ka. Nararamdaman mo siyang tumitingin. Ang iyong instinct ay mag-respond. Marahil tumingin pabalik ng mabilis, ngumiti, ayusin ang iyong sarili o i-engage siya sa ilang paraan. Ngunit sa halip wala kang ginagawa. Nagre-register ka ng kanyang atensyon, ngunit hindi ka nagpe-perform para dito. Hinahayaan mo ang kanyang glance na dumating sa iyo na parang hangin ng hindi nagbabago ng form. Aware ka, ngunit unaffected. Ang sandali na iyan, ang subtle defiance ng expectation, ito ay naghuhook ng kanyang atensyon ng mas malalim kaysa sa anumang salita dahil karamihan sa mga lalaki ay nagfo-fold sa ilalim ng female attention. Ngunit ikaw, nananatili kang grounded at sa grounding na iyan, ikaw ay nagiging unpredictable at unpredictable equals unforgettable. Bakit ito gumagana? Ang mga babae ay sanay na maging ang emotional stimulus. Alam nila kung ano ang nangyayari kapag binigyan nila ng atensyon. Karamihan sa mga lalaki ay nag-lean forward, ngumiti ng malaki, sinusubukang mag-engage. Ngunit kapag binigyan niya ng atensyon at hindi ka gumagalaw, sinisira mo ang pattern. Hindi niya nararamdaman na ignored. Nararamdaman niyang curious. Bakit hindi siya tumingin pabalik? Napansin ba niya ako? Siya ba ay masyadong confident upang magmalasakit? Siya ba ay nagcha-challenge sa akin emotionally? Ang curiosity na yan ay hindi nawawala. Ito ay nananatili. Ito ay nagbubuild. So ay nagra-anchor. Ito ay emotional disruption sa pinakamahusay nito. Hindi ito nararamdaman na aggressive. Ito ay nararamdaman na intriguing. Ito ay lumilikha ng tanong na kailangang sagutin. At habang mas maraming tanong siya tungkol sa iyo, mas nagiging emotionally attached siya nang hindi alam kung bakit. Pag-usapan natin ang body language. Kapag nakuha mo ang atensyon sa publiko, ang iyong katawan ay dapat manatiling kalmado. Walang sudden movements. Walang nervous touching ng mukha, beard, hair o phone. Panatilihin ang iyong breathing na mabagal. Hayaan ang iyong mga mata na gumalaw kapag ikaw ang nagdesisyon, hindi bilang reflex. Panatilihin ang posture, open, strong, unflinching. Upanat pang signals na ito ay nagpapakita ng internal mastery. Dahil kung ang iyong external body ay nananatiling composed sa ilalim ng pressure, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong internal world ay nasa control. At ang control ay laging attractive. Linawin natin ang isang importanteng bagay. Ang kalmadong reaksyon na ito ay hindi ibig sabihin na ignore mo siya. Ibig sabihin, hindi mo nagre-reward ang kanyang glance ng instant validation. Ibig sabihin, hindi ka nagpe-perform. Nananatili kang still. Maaari mong ibalik ang gaze, ngunit lamang para sa isang sandali. Pagkatapos bumalik ka sa iyong sarili. At ang move na iyan, pagbabalik sa iyong sariling presensya, nagpapadala ng mensahe, hindi ka ang center ng aking mundo.
Ngunit ang subtle truth sa likod nito, kung nais mong maging bahagi ng aking mundo, kailangan mong makuha iyan. At iyan ay power. Tugunan natin kung ano ang nangyayari pagkatapos mong makuha ang atensyon at hindi nagre-react. Madalas ay itetest ng babae. Siya ay maaaring maglinger ng mas matagal. Siya ay maaaring lumapit ng mas malapit. Siya ay maaaring magsalita malapit sa iyo. I-engage ang isang tao na katabi mo o kahit mag-initiate ng conversation. Kapag nangyari yan, ang iyong trabaho ay simple. Manatiling grounded, magsalita ng kalmado. Huwag sirain ang rhythm. Ang calmness ng iyong initial non-reaction ay dapat ipagpatuloy sa iyong boses, iyong mga mata, iyong tone. Walang jump sa enerhiya, walang sudden charm burst, simpleng controlled engagement. At kung siya ay magsabi ng isang bagay tulad ng, "Hey, you seem quiet," o "You're kind of mysterious," gumiti ng bahagya, tingnan siya at sabihin ng isang bagay tulad ng, "I just don't need to say much. Some things speak for themselves. I prefer silence to noise." Hayaan na yan ang flavor ng iyong enerhiya. Non-reactive, unbothered, inwardly full. I-summarize natin ang action steps. Notice kapag may tumitingin, ngunit huwag mag-react. Manatili sa iyong flow. Anuman ang iyong ginagawa, ipagpatuloy ito. Kung ibabalik mo ang eye contact, gawin ito ng dahan-dahan. And ito bago niya gawin. Walang ngiti maliban kung ito ay controlled. Gamitin ang ngisi sa halip. Panatilihin ang katawan na still. Huwag ayusin ang posture bilang reaction sa pagiging nakikita. Hayaan ang kanyang curiosity na lumago nang hindi pinapakain ito ng masyadong mabilis. Kung siya ang mag-initiate, respond ng may stillness, hindi excitement. Ito ay kung paano nagsisimula ang emotional leadership sa publiko. Dahil hindi ka lamang nagre-react sa iyong environment, ikaw ay nag-shape nito ng may presensya. Hindi ka sinusubukang mag-control ng kanyang interest. Ikaw ay nagko-control ng iyong response dito. At iyan ang naalala ng mga babae. Hindi ang lalaking ngumiti muna, kundi ang isa na hindi kailangang gawin. Number 5, flirt with absence, not attention. Narinig mo ang phrase, "Absence makes the heart grow fonder." Yan ay hindi lamang romantic quote. Ito ay biological trigger na rooted sa human psychology. Dahil sa attraction, ang presence ay lumilikha ng comfort, ngunit ang absence ay lumilikha ng desire. At ang lalaking nauunawaan kung paano kontrolin ang pareho, na alam kung kailan mag-show up ng fully at kung kailan mag-pull back ng sapat, ay nagiging emotionally irresistible. I-unpack natin kung paano ito nagpe-play out sa publiko at bakit ang pinaka-magnetic na mga lalaki ay hindi ang mga patuloy na nakikita, kundi ang mga nararamdaman, namimiss at naaalala. Ano ang ibig sabihin ng flirt with absence? Ibig sabihin, alam mo kung paano lumikha ng tension nang walang constant contact. Ibig sabihin, nagdi-drop ka ng hints, glances, micro-moments at pagkatapos, ikaw ay nawawala. Ibig sabihin, binibigyan mo siya ng sapat upang maramdaman ang isang bagay at pagkatapos hayaan ang kanyang isip na gawin ng iba. Ito ay hindi tungkol sa pagiging distant o cold. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa power ng curiosity na magbubuild dahil ang atensyon ay nagbibigay sa kanya ng answers. Ngunit ang absence ay nagfo-force sa kanya na magtanong. Ano ang iniisip niya? Bakit siya tumigil sa pagtingin? Saan siya pumunta? Ginawa ba ako ng isang bagay? Makikita ko ba siya muli? Bawat isa sa mga tanong na ito ay nag-aakit sa kanya ng mas malalim sa emotional engagement kahit hindi ka nagsalita ng isang salita. Ang power ng incomplete connection. Ito ay isang concept na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang incomplete interactions ay mas makapangyarihan kaysa sa finished ones. Kung naglock kayo ng eyes sa isang babae, ngumisi ng bahagya, hold para sa isang beat, at pagkatapos break contact at umalis ng walang salita, ang sandali na yan ay nananatili. Siya ay maaaring hindi maunawaan kung bakit, ngunit ang kanyang nervous system ay nagre-register nito. Binigyan mo siya ng spark at pagkatapos kinuha mo ito bago niya ma-make sense nito. At ang confusion na yan ay incredibly addictive. Dahil kapag may nangyaring unresolved, ang utak ay patuloy na nagtatrabaho upang i-resolve ito.
Ito ay nagre-replay ng sandali, nagre-reanalyze ng look, naghahanap ng meaning. Ito ay ang psychology sa likod ng cliffhangers, sa stories at sa public interactions. Ikaw ay nagiging ang cliffhanger na nais niyang maunawaan. Huwag overfeed ang connection. Ang mga lalaking